ikaw Marcos, kung may gusto mong meron kang gawing tama, kahit isa lang, dahil mo sa Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, pauwiin mo. Kahit isa lang, okay na kami dyan. Talagang ano lang. Medyo emotional si Ate Cathy, pero we understand you. Alam nyo, I think na si Marcos talaga is yung alam mo yon na napikon. Kumbaga nasaktan ng todo patungkol dito sa siyempre in-expose siya ni Pangulong Duterte, di ba? Sabi niya, may presidente tayong bangag. Ngayon, ang tingin ko diyan si Marcos gumaganti. So, nagalit siya na inis siya, na piko, nasaktan. Alam niyo kasi pag kinakain ka na nung galit mo, hindi mo na alam kung tama pa ba yung ginagawa mo. Alam mo pa ba yung ginagawa mo na, nasa mabuti pa ba ako? Nasa mali na ba ako? Nasa hulog pa ba? Oo, basta pag galit ka, yung gusto mong gawin, gusto mong gumanti, gaganti at gaganti ka. Ngayon, ang tingin ko dito, ganito yung ginagawa ni Marcos. Talagang ginagantihan niya si Pangulong Duterte dahil dun sa pagpapahiya sa kanya. Yes. Di ba? Okay lang sana Nandiyan ka na nakaupo At hindi ka naman mananalo kung hindi dahil kay BP Sara. Yes. Tapos ginanon mo yung tatay. Malaking malaking katarantaduhan talaga yung ginawa mo. Tignan nyo yung tapang ni Pangulong Duterte. Alam niya na may naghihintay sa kanya sa airport ng mga pulis para huliin siya. Pero bilang isang, alam nyo yun, lawyer, prosecutor, alam niya yung tama Kaya hinarap niya. So, siguro, hindi expected ni Pangulong Duterte yung idala siya dun sa dahig. Kasi alam niya na once na Pilipino ka, dapat ito kalitisin sa Pilipinas. Hindi niya ine-expect siguro yung part na papasakay siya sa aeroplano, papadala siya doon. Yun yung parang okay lang, litisin niyo si Pangulong Duterte dito kung meron. Wala nga kayong ebidensyang may pakita. May mga witness kayo, puro laway lang naman ang sinasabi. Pero nasa yung ebidensya, ang palusot niyo, winasak. Paano wawasakin yan? Paano mawawasakin ang ebidensya? Diba? Kung may ebidensya kayong hawak, paano mawawasak? Paano makukuha sa inyo? Kung kayo ang may hawak, diba? Paano nila mawawasak? Paano mawawasak ng mga Duterte? Especially, si BP Sara, maraming ginagawa. At ang mga, si Pangulong Duterte, nasa ibang bansa, nasa daig niya, di ba? Paano nila mawawasak? Ayun ang malaking tanong dyan. Ewan ko dito kay Remulla, kung saan niya na, wala ka na bang ibang masabing palusot? Kaya winasak na lang ang ebidensya? Kaya mo nasabi yan? Hindi Wala lang talaga kayong mapakita. Kaya yan na lang ang masasabi nyo. Siraan. Kung ikaw Marcos, kung may gusto mong meron kang gawing tama, kahit isa lang, dahil mo sa Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, pauwiin mo. Kahit isa lang, okay na kami dyan. Yan na lang. Kasi ang dami mo ng kasalanan ginawa. Ang dami mo ng kasalanan. Kasinungalingang pinakalat. Di ba? Totoo. Puro na kayo pambubudol. Puro na kayo katarantaduhan. Wala na Pauwiin mo na lang si Pangulong Duterte, baka gumanda pa ang tingin sa inyo ng mga Pilipino. Gumanda, pero hindi na dapat magpapudol. Tsaka partner, hindi ko nagustuhan yung sinabi nitong si Claire na parang pinagtatawanan niya pa to. Sasabihin niya na mag-exercise na lang. Medyo... Diba? Claire, matindi ang sinasabi mong yan. Wag sana mangyari sa'yo. Pero doon mo marirealize pagka nangyari na sa pamilya mo na may isang matanda at inaapi, ginagamitan ng kapangyarihan at wala namang talagang ginawang masama. Tapos ganyanin pa na ipipiloso po mo. Diba? Sabihin mo na lang mag-exercise. Mas kailangan niya mag-exercise. Oo. Hindi na sa isip. Kasi mukha na siyang drum. Correct. Ewan ko dito kay Claire, parang wala na talagang Na ano na lang. Ngayon natin napatunayan yung mga sinabi ni PRRD. Walang alam, may bagahe. Di ba? Weak. Yeah. Ano nangyayari ngayon? And eto patunay, buhay na testigo na this family is vindictive. Yes. Vindictive mapaghigante. Pero hindi sila naghihigante na sila mismo. Gumagamit sila ng ibang tao para maghigante. And that's what they're doing right now. Yes. I-impeach nila si BP Sara Duterte kasi si Duterte. Duterte, tingin nila sa mga Duterte talaga kalaban.
at sa mga kaalyado ng mga Duterte kalaban. Kaya nga, gusto nilang ma-impeach si VP Sara Duterte. Pero, habang patuloy ang usapin tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagbigay babala ang isang ekonomista na maaaring maparalisa ang ekonomiya ng bansa kung puro pamumulitika ang aatupagin ng Marcos administration sa halip na tugunan ang mga pangunahing programa para sa mga Pilipino. Si Paul Montibon sa report. Napapansin na ng maraming ekonomista ang mabagal na takbo ng ekonomiya ng bansa sa loob ng 3 taon sa ilalim ng Marcos administration, at habang abala ang ilang mga politiko sa usapin ng impeachment, nananawagan ng isang ekonomista na si Professor Astro del Castillo na bigyang pansin ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Anya, tuwing may krisis pampolitika, naaapektuhan nito ang merkado, ang kumpiyansa sa mga investor at iba pang mga programang pang-ekonomiya. Impeachment, it's a drag. Definitely. Any political uncertainty is not good for the economy. No? Wala na tayong political bias. Ang sinasabi lang natin, every time na may kaguluhan sa politika at ang gobyerno ay nakafocus sa politika at nahuhuli ang ekonomiya, hindi ito maganda sa bansa. Bagamat nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nito prioridad ang pagpapatalsik kay Vice President Sara, pero bigo naman nitong pigilan ang mga hakbang ng Kongreso laban sa pangalawang Pangulo. Punto pa ng ekonomista, kung mananatiling nakasentro ang administrasyon sa pamumulitika, imbes na sa mga reformang pangkabuhayan, mahuhuli ang Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa pagdating sa ekonomiya. Ang worry lang natin, yun nga, may iwan ba tayo? May iwan tayo kung nakafocus pa rin ang gobyerno sa politika instead of the economy. Maiwanan pa rin tayo kung mas madami pa rin tinatayo na bahay kaysa tinatanim na palay. No? Kaya nga sinasabi natin, sana mag-focus talaga ang gobyerno. May aksyon na maayos, na mabilis sa power and energy, lalo na unahin ang agrikultura para mas mura talaga ang pagkain. Bukod sa ekonomiya, hindi rin anya malayo na lumala ang problema ng kriminalidad, kahirapan at iligal na droga. If nakafocus sila on how to hold on to power, no? Focus on politics rather than the economy, then ganyan ang mangyayari. Manganganak ang tataas na naman ang poverty level, dadami naman ng crimes, no? Babalikan naman tayo doon sa cycle na magagalit na naman ang taong bayan, no? Giit pa ni Del Castillo, mahalaga sa nalalabing 3 taon ni Marcos Jr. ang muling pagbabalik ng atensyon sa ekonomiya dahil ang tunay na pagsisilbi ay makikita sa mga konkretong hakbang na makakapagpagaan sa buhay ng mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.